Hi guys! Welcome back to my vlog at Reza Vallesta Vlogs. So ayan mga mi, ako na naman ang magpapaganda sa sarili ko. Lagi na lang kayong pinapaganda ko mga mi. So ayan, nag-hire tayo ng ating magre-ribbon sa buhok natin. At siya ay si Ate Karen. So actually siya talaga naghawak ng hair ko ever since before. At kasamahan ko siya noon nung natatrabaho pa ako sa isang salon dito sa amin. At alam niyo naman mga mi, na deserve ko to kasi ilang months na hindi na-ribbon yung buhok ko. Actually, 9 months umabot yung hair ko na hindi na-ribbon. So, nung nabuntis ako, then nanganak ako, and then 5 months ago na nanganak na ako. So, ayan, nagpaayos na tayo ng hair natin. So, actually guys, ina-applyan ni Ate Karen ng hair color yung hair ko. Then, nag-mix lang kami ng 9.91 tsaka 0.19. Then, 9% oxidizing cream. So, inunam namin yung hair color bago i-rebond. So, ayan, ina-applyan na ni Ate Karen ang aking hair, mga mi. At super excited ang lola nyo kasi magiging maganda na naman yung lola nyo, guys. Kasi para na talaga akong aswang uwak-uwak sa buhok ko, guys. As in, nawawala na yung confidence ko na humarap din sa mga client. Kasi yung hair ko talaga, guys, ay isa itong napakakulot at ang hirap i-ribbon. So, ayan, dahil nga si Ate Karen ay walang ginawa, so tinawag ko siya sa isa kanyang trabaho at ayan, pinapunta natin sa salon at nag-hire tayo sa kanya na siya yung mag-ribbon sa buhok natin. So, while binababad yung hair color, nagpapakit-kit muna yung lola nyo. Ayan, oh. So, nagla-live ako niyan, guys. Pinapakita yung kung setup ng aking pagla-live pag nagla-live ako sa aking page. So, after 45 minutes, mga mi, ayan, nagbanlaw na po tayo ng buhok natin. Then, papatuyuin lang ito ng 100% dry bago mag-apply ng number 1 na gamot or rebonding cream number 1. So, actually, guys, ayan, si Ate Karen talaga yung nagre-rebond sa akin simula noon kasi parang sa kanya na sana yung buhok ko. Actually, marami na rin akong na-try na mga hairdresser nagre-ribbon. Kahit mga staff ko, guys, ay pinapahawak ko ng buhok ko. Pero nga, dahil gusto ko nga ulit si Ate Karen yung maghawak ng buhok natin, eh, syempre, siya yung hinired ko at talaga namang bongga yan. At alam niyo ba, si Ate Karen ay kasamahan ko siya nung nagtatrabaho pa ako sa isang salon dito sa amin. At talagang mahusay rin yan sa pagre-ribbon dito sa amin, guys. Actually, dalawa talaga kami niyan. Talagang vibes kami niyan. Hindi kami nakaranas ng pag-aaway. Hindi kami nakaranas ng kung ano-anong mga chismis, mga siraan, inggitan. Hindi. Dahil siya pa nga minsan mismo yung nag-advise sa akin na ganito, ganyan yung gagawin ko. As in, talagang prangka yan na tao si Ate Karen at mahal na mahal ko siya kasi siya rin yung nag-motivate sa akin noon nung nagtatrabaho pa ako. Kasi that time nung nagtatrabaho pa ako ay hindi pa ako ganong lugit ng ingrown. That time kasi meron akong nilinisan na as in grabe yung ingrown niya. Sabi ko, Ate Karen, tulungan mo ako na kunin o lugitin yung ingrown na to. Sabi niya, paano ka matututo pag hindi mo susubukan? Ayan, pinagalitan ako ni Ate Karen. So, simula noon, talagang nag-motivate ako na dapat sarili ko marunong ako. Simula noon, talagang ako na talagang humahanap. Kasi minsan nahihiyan ako kay Ate Karen, papatulong ako sa kanya pag naglulugit kami ng ingrown na dalawa. So, si Ate Karen kasi, guys, isa siyang prangka na tao at talagang pinapagalitan ka talaga kapag meron kang mali. Parang ate ko na rin talaga siya na totoo eh. So, si Ate Karen kasi, yan siya, mabilis lang magalit. Pero pag na-vibes mo na siya, hindi na. So, while nakababad yung hair ko sa gamot na number 1, ay kakain muna tayo para iwas pasma. Actually, 2 PM na ako nakakain dyan. So, dinala niya ako ng paborito kong dinuguan, pansit at kanin. So, ayan, after kong kumain, sinuklay na ni Ate Karen kasi naka 30 minutes na yung hair ko. So, mabilis lang kasi mag-react yung gamot sa hair ko kasi
kinulayan muna bago na-ribbon. So, after that, 40 minutes, binabanlawan ko na siya kay Mama Lai. So, thank you, Mama Lai. I love you, Mama Lai. Binabanlawan na niya yung hair ko. At, dapat talaga banlawan maigi yung hair para walang maiwan na gamot. At, iwas brittle siya, guys. So, ang ganda ko dyan, no? Actually, yan, guys. Ang gamit ko sa aking skincare ay Olay. Then, Brilliant na Rejuvenating Cream. Yan lang yung gamit ko. Hindi ako gumagamit ng toner, guys. So, flex ko lang yung face ko. Charot! So, ayun guys, minapag-blower ko na siya kay Mama Lai. So, tawang-tawa si Mama Lai kasi siya lang mag-isa nag-duty eh. Siya lang din nakatoka sa hair ko na tumulong kay Ate Karen kasi yung iba absent, may nilakad sila. So, after pinatuyo, ayan na guys, pinaplansya na ni Ate Karen yung hair ko. So, yung heat index na ginamit sa hair ko kasi nga kulot ay 180 to 200 degrees. So, si Ate Karen din nagturo sa akin kung paano magplansya. You know. Kasi nung nagtatrabaho ako kay Tita Marilu, yung inuna kong trabaho ay ang pagugupit, then manicure, then follow up na lang yung ribbon. So, nasanay kami. Kasi dati si Ate Karen ay nag-training sila sa handles, sa rebonding. So, ayan, marunong. Dati pa man ay marunong na si Ate Karen mag-rebond. Pero ako naman ay nag-training ng rebonding. Pero hindi ko ito napatapos. Bali, yung ate ko na lang yung nag-guide sa akin. Then, nahasa na rin ako sa salon ng pagre-rebond. Dahil nga sa ilang years na pagre-ribbon, ayan, nahasa na nahasa. Mas maganda kasi na pumasok ka sa salon para maging nahasa yung talento mo at marami kang ma-experience sa pagtatrabaho sa salon. So, habang pinaplansya ni Ate Karen ay, ayan, maganda na yung hair ko. Ano? Charan! So, ayan, natapos ni Ate Karen plansyahin yung aking hair at mabilis lang siya plansyahin kasi nga, inuna natin yung kulay at bago ni ribbon. So, napagod na si Ate Karen, hindi na kumikibo. Ayan, ang bunganga niya, kabuslo-buslo na naiyang sungat. Saksuko na siya na ako. Galit na siguro si Ate Karen, tingnan yung bunganga niya. So, yung ginamit natin na number 2 ay product from Eucollagen. So, sealer siya ng Eucollagen yung ginamit natin, hindi yung extenso. So, number 2 ng Eucollagen yung ginamit natin. Then, after that, so, in-applyan na ni Ate Karen ng number 2 ng Eucollagen yung hair natin, guys. At binabad lang ni Ate Karen ng 20 to 30 minutes yung Eucollagen sa aking hair. Then, after that ay binanlawan. Then, pagkatapos banlaw, pinatuyo at nilagyan ng Brazilian, guys. So, ayan si Ate Karen. Serious na. Ang daming memories namin ni Ate Karen. Kasi alam mo ba, guys, kapag may problema ako, siya yung parati kong pinupuntahan at ayan, naghingi ako sa kanya ng advice. Para ko na rin talaga siyang ate, guys. Pero nagkagalit siya sa akin kasi hindi ko siya sinusunod. Kasi ang tigas-tigas ng ulo ko. Pero yung galit na yun, guys, ay pinaparamdam lang sa akin ni Ate Karen na mahal niya ako. Pero depende naman kasi yan kung magagalit ka rin sa kanya eh. Pero para naman din sa akin, ikakabubuti yung ina-advise niya. So, ayan, si Ate Karen na tao talaga ay, yan, pag naging close mo siya, malalaman at makikita mo yung ugali niya, kung ano talaga siya. The first impression ko noon, nung nag-work ako, as in, sa tingin ko, bakit kay ganito yung mukha ng babaeng to? Bakit suplada tingnan? Pero nung naging close na kami, guys, nakita ko na ganun lang talaga yung first impression niya, parang maldita. Pero once na naging close na kayo, ay nako, topak pa sa tanang topak. So, ayan guys, ina-applyan ni Ate Karen yung hair ko ng Eucollagen. So, bago siya nag-apply, binower niya muna ng cold blower, hindi mainit. So, papalamigin niyo muna yung hair bago kayo mag-apply ng Eucollagen. So, hindi ako naglagay ng number 2 ng extenso. Ayan lang yung nilagay, guys. Yung Eucollagen para sobrang lambot yung hair ko. So, pag nag-a-apply kayo ng Eucollagen, i-massage nyo maigi. Tapos, ilagay nyo sa mga hair, lalo na yung may mga damages, doon nyo ilagay, guys. Talagang misisealed yung mga brittle. Kasi naman yung hair ko talaga ay sirang-sira na dahil sa kakakulay, kakariban. So, kukulayin na naman, i-ribbon naman. So, that's why yung dulo talaga ng hair ko, guys, ay sirang-sira na.
So, after that, ayan, binabana na ni Ate Karen ng 30 minutes yung hair ko. So, ayan. So, nakikita na natin yung kulay ng ating buhok. So, nag-level 6 lang yung kulay ng ating buhok. Kasi nga, itim na. Pinapababa ko kasi yung ano ko, guys. Yung kulay ko nasa dulo na. So, bagong buhok na yan siya, guys. So, after 30 minutes, ayan, binanlawan na nila ni Mama Lai, then blower. So, dito na natin makikita yung pinaka-result ng aking buhok, guys. So, look at ito na nga yung result ng ating buhok. Pagtuyo, guys, talagang bongga na. Wala na yung mga kulot-kulot na parang pugaran ng manok yung hair ko before. So, yan na. I'm so happy for the result kasi yan na talagang lalabas after wash ng aking hair, guys. So, ipapakita lang ni Ate Karen yung naging result ng aking hair after wash. Yan na po yung after wash niya. May mga dry-dry sa dulo no. Yan kasi yung previous hair natin, guys. So, yan na yung naging outcome ng aking hair. After 3 days, yan na talagang lalabas ng hair ko. Gugupitan na lang ni Ate Karen yung mga dulo-dulo kasi yan yung may part na may mga hair color na noon na bumaba na siya. So, after that, ayan, nag-Brazilian na kami. Then, ginugupit-gupit na ni Ate Karen yung mga dulo-dulo ng aking hair. So, after gupit ni Ate Karen sa mga ends ng hair ko, guys, ayan, pinaplansya na niya, guys, ng 180 degrees yung aking hair. Then, ayan na yung naging result ng aking hair, guys. So, I'm so happy naman kasi yung hair ko talaga, guys, as in sirang-sira na talaga. So, yun nga, yung pinatubo ko na yung virgin hair. As you can see, yung sa dulo talaga, guys, hindi na marirevive yan. Kasi nga, grabe na yung pagkakulay, tapos niririban parati, kinukulayan parati. So, almost 2 years din ako na hindi nagkulay. So, yan na yung sa dulo na yan. Talagang pinahinga ko muna siya yung hair ko ng 2 years bago ako nagkulay ulit. So, ayan na, bumaba na nga yung mga sirang-sirang buhok. Ayan na siya, guys. So, nakikita niyo yung mga ends na yan. So, unti-unti lang natin siyang papatriman. So, ayan. I'm so happy for my hair, guys. Pwede na ako mag-rampa nito. Kasi maganda na yung hair ko. Bisan kasi nahihiya ako humarap sa mga client. Kasi yung buhok ko nga, guys, talagang yan yung weakness ko. Yung hair ko talaga. Pero as yan, confident na tayo sa ating hair. I'm so happy for the result. At gumanda na ba yung lola nyo? Or pangit pa rin? Charot lang. So, ayan, guys. So, this is it. Ito na nga yung pinaka-final touch ng hair natin. So, ayan. I'm so happy for the result. And I love you, Ate Karen. And thank you for making my hair beautiful. Cheers! Kinikilig ako sa hair ko, guys. God bless you all. Thank you for watching. Bye-bye!